Ka-Express, may bago na namang umuugong na balita sa basketball world na hindi pwedeng palampasin. Isang rumbling na nagpainit muli ng pag-asa at pagmamalaki ng sambayan ng Pilipino. Ayon sa mga lumalabas na ulat at social media buzz, may malakas na posibilidad na ngayong linggo ay babalik na si Kai Sotto sa court para sa kanyang unang hands-on session mula nung nakuha niya ang injury nitong January. Hindi ito team practice, hindi ito gila scrimmage, pero sa kontekstong ito, malaki itong hakbang dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na hahawak muli ng bola si Kai matapos ang isang major ACL injury. Isa itong tahimik pero makapangyarihang senyales ang paglalakad pabalik sa apoy ay nagsimula na. Walang official announcement mula sa camp ni Kai na nagsasabing maglalaro na siya para sa Gilas o sa Asia Cup sa July windows. In fact, ilang linggo lamang ang nakalipas nang i-confirm ni Coach Tim Code na si Kai ay hindi pa cleared na maglaro at kasalukuyang pang nagre-recover. Pero nitong mga nakaraang araw, biglang lumutang ang pag-asa sa pamamagitan ng isang post ni Kai sa social media kung saan makikita siyang nasa rehabilitation session na may caption na simple pero matalim, "Off to full recovery." Simple ang salita, pero sa basketball context, lalo na sa isang player na dumaan sa ACL tear, malaking bagay ang phrase na yan. Sa mundo ng sports, kapag sinabi mong off to full recovery, ibig sabihin yan may nangyayaring progreso. Hindi pa man siya fully cleared, pero may posibilidad nang magsimulang muli sa mga non-contact court sessions ang first stage sa pagbabalik ng isang atleta mula sa matinding injury. At balikan natin sandali ang pinanggalingan ni Kai. Noong January 5 nitong taon, sa kalagitnaan ng kanyang kampanya para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League, naputol ang kanyang ACL, isa sa pinakamatinding injury para sa isang atleta, lalo na para sa isang 7'3" center. Ang ACL ang nagkokontrol ng stability ng tuhod at kapag ito ay pumutok, tiyak na mahabang buwan ng therapy at gamutan ang kasunod. Ilang araw matapos yon, kinumpirma ng kanyang kampo ang kanyang injury at agad siyang sumasailalim ng isang surgery at sumunod ang buwan na therapy, wala sa spotlight, walang bola, walang court, kundi puro resistance bands, stretching at mental strengthening. Ganito kahirap ang pinagdaraanan ng isang atleta na nagka-injury sa tuktok ng kanyang momentum. Pero kung susundan mo ang tahimik na galaw ni Kai nitong mga nakaraang linggo, makikitang unti-unti siyang bumabalik. Hindi siya maingay, hindi siya palaban sa mga balita, pero consistent ang ipinapakita niyang update, muscle activation, stability drills, at ngayon, first week of court-based movement na raw ang susunod. Hindi pa ito jumping, hindi pa ito full scrimmage, pero ang simpleng paghawak ng bola, ang simpleng pag-dribble o pag-pivot sa court, ito ay mga bagay na sobrang laking milestone para sa isang ACL survivor. Kaya ganito kainit ang pag-abang ng mga Pinoy fans dahil kahit walang confirmation, alam nating may apoy na namumuo muli. So ngayon ka-Express, bakit ganito kahalaga ang development na ito? Dahil ito ay hindi lang usapin ng individual recovery, ito ay usapin ng national identity at basketball pride. Si Kai sa mata ng sambayanan ay hindi lang isang 7'3" center na gustong makapasok sa NBA. Siya ay simbolo ng isang buong henerasyon ng Pilipinong nangangarap na may lugar tayo sa global basketball stage. Kaya bawat galaw niya, maging rehab session man yan o simpleng IG post, ay may dalang emotional at pambansang kahulugan. Dahil sa kanyang pagbabalik sa kahit anong anyo, ay pagbabalik din ng pag-asa ng buong bayan. Hindi natin sinasabi na maglalaro na agad si Kai sa Asia Cup. Wala pong kumpirmasyon na ganon. Pero hindi natin may kakailan na ang pagbabalik niya sa paghawak ng bola ngayong linggo, ayon ng ilang sources na malapit sa kanyang training circle, ay isang napakahalagang development. Sabi nga ng ilan, hindi mo kailangang magdeklara ng comeback kung nagsisimula ka ng lumalakad papunta roon. At si Kai, mukhang yan ang kanyang ginagawa ngayon. Handa na siyang hawakan muli ang bola, unti-unting bumalik sa galaw at patunayan muli kung bakit siya ang pinaka-inaasahan ng bansa. Isang malaking tanong ngayon ka-Express, may posibilidad bang humabol si Kai sa Asia Cup sa huling sandali? Ang totoo, kung purely sa medical standards ang pagbabasihan, ang ACL recovery ay umaabot ng 6 hanggang 9 na buwan bago kapayagang maglaro sa high-level contact sports. Kai's injury was in early January. Kung makakabalik man siya sa July, 6 months pa lang yan, technically possible, pero medically risky. Kaya hindi ito ang panahon para madaliin. At ayon mismo sa mga pahayag ni Coach Tim,
We are not rushing Kai. We want him to recover fully, even if that means he misses more tournaments. Kaya kung ang pagbabalik ni Kai ay nasa rehabilitative stage pa lang, dapat nating suportahan ito. Hindi lang dahil sa gusto natin siyang makita maglaro, kundi dahil gusto nating makita siyang bumalik ng mas malakas at mas handa. Pero ka-Express, hindi maiwasang bumalik sa isip ng marami ang tanong, bakit si Kai? Bakit sa kanya nakafocus ang buong bansa? Dahil sa panahon ng puro duda, puro injury at puro setback, siya ay patuloy na tumatayo. Hindi siya bumitaw, hindi siya umalis sa pangarap, at sa mga simple niyang kilos tulad ng caption na off to full recovery, ramdam mo ang lalim ng kanyang determinasyon. Hindi ito basta slogan, isa itong panata. Hindi man siya agad maglalaro, pero sa bawat araw na pinipili niyang bumangon at mag-rehab, binigyan niya ng boses ang lahat ng Pilipinong natalo pero gustong bumawi. Sa usaping basketball, hindi lang physical strength ang basihan ng greatness. Ito rin ay paninindigan, pasensya at proseso. At sa ngayon, si Kai ay lumalaban sa pinakamatindi niyang kalaban, ang panahon. Pero kung totoo ngang hahawak na siya ng bola ngayong linggo, ito ay patunay na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Nagsisimula pa lang ulit at sa bawat bounce ng bola na hawak niya, muling umiinit ang tiwala ng bayan. Muling nag-aapoy ang pangarap ng isang bansa na patuloy na lumalabat sa ilalim ng ring ng mundo. At sa pagbabalik ni Kai sa paghawak ng bola, kahit isang simpleng dribble lang ay hindi dapat maliitin. Sa mata ng isang atleta, ito ay sinyalis ng muling paghinga. Isang paalala na kahit gaano kabigat ang tinamong injury, may daan pabalik. At para sa mga Pilipinong sumusubaybay sa kanya mula sa umpisa, ito ay hindi lang personal na tagumpay ni Kai, kundi tagumpay ng determinasyon ng bawat Pinoy. Hindi natin kailangang pilitin ang kwento, hindi natin kailangang gumawa ng haka-haka. Ang mahalaga, ang mga sinyalis ay malinaw. Si Kai ay gumagalaw na muli at sa bawat hakbang niya, sa bawat rehab session, ay may kasamang pag-asang muli siyang tatayo para sa gilas, para sa bayan at para sa lahat ng nangangarap. Mahalaga ring tandaan na hindi dapat madaliin ang kanyang pagbabalik. Ang ACL injury ay seryoso at kung gusto nating bumalik si Kai sa pinakamataas na antas, dapat natin siyang suportahan hindi lang bilang isang atleta, kundi bilang isang tao. Isa siyang 22 years old na batang Pinoy na may dalang pangarap na mas malaki pa sa kanyang sarili. Kaya ang tunay na suporta ay ang hayaan siyang gumaling ng tama sa tamang panahon. At kung darating ang araw na muling lalaban si Kai sa Asia Cup o sa NBA man, alam nating hindi siya bumalik ng basta-basta. Alam nating dumaan siya sa proseso, tiniis ang sakit, at hindi bumitaw sa pangarap. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. ここはそしてもう一度カイソット横浜中に通ってカイソット河村アシストはスティールになった。さあ河村がスピードに乗るカイソットに通したい通って決まりました。